Plus Panalo! Yan na nga talaga nga naman para kahit papaano ay maging happy ang iyong Lunes Santo. Nako, eto na ang pangga Bingo Plus Panalo at hindi sa atin ang Bingo Plus, Bingo sa Saya Plus sa Panalo. Pwede ka magkaroon ng extra budget for today's video kung ikaw lang ay talagang tututok, makikinig at makikisyoso sa ating Pinoy Draft Ball kung saan nga ba lalaglag para makakuha tayo ng lucky card for today para sa programang Baklitas. Kaya nga naman, Tita Cora, i-shoot mo na ang Good bola. luck talaga sa akin. Sana, Ay! Shoot! Ay, ayan. At syempre, ang lucky card para sa programang Baklitas ay King of Hearts. Ulitin ko, ang lucky card para sa programang Baklitas ay King of Hearts. Wala kayo bang pwedeng gawin kundi tandaan lamang ang lucky card ng Baklitas dahil mamayang gabi pa nagbigay na ng hudyat si Kuya Chico sa kanyang programa kung saan at kailan ka pwedeng tumawag. Magpapaikot siya ng ruleta at nandoon po ang aming mga programa. Sakaling matapat sa programang Baklitas, kailangan mo lang masambit ang King of Hearts para makuha mo ang 500 na pesos. 500 na pesos. 500 pesos na premyo on air plus kung ikaw naman itutok sa ating digital platforms on Energy FM, pwede kang maka-receive ng additional 500 pesos kung ikaw ang masiswertehang mapili din for today's video. Correct. Diba? Makatatanggap ka ng 500 pesos. 1,000. Oo, kasi diba? on air and online Oo, di diba? 1,000. Nakakaloka, di ba? Oo. Not bad. Kaya nga naman, paalala pa rin natin sa lahat na At gaming is ang 21. dilim-dilim diba? mo. Gaming is 21 years old and above only. Keep it fun. fun. Game Game responsibly. responsibly. At dito naman natatapos ang ating Pangga Bingo Plus Panalo. At yan sa atin ang Bingo Plus, Bingo sa Saya Plus sa Panalo. Cheers, Miss Dabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pag tawag mo sabihing radyo. Sabihin mo. O yun, Ano? sasabihin mo. Aneka. Yan! Hello pa rin mo sa lahat ng ating mga pangga Metro and Mega Manila sa mga nagtatanghalian ay sa magandang araw pa rin po sa inyong lahat. Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. At eto na ang Baklita sa Bubububu! Diba na nakakaloka? Kaya nga naman, eto Bumati na. ka muna, Mare. Ay, hello. Hello po sa inyo. Hello. Ay, batiin ko lang si Oh. Julius. Ayan. Si Julius ng ng Meralco. Oo. Ayan. Elisa Ohano, hello po sa inyo. Maraming salamat. Correct. Ng bonggang-bongga. And syempre si Kasmot, hello po sa inyong lahat dyan. At syempre, sa mga staff ng MX3 na nasa biyahe ngayon. Hello po sa inyong lahat. Mag-iingat po kayo sa inyong mga biyahe. O, Correct. diba? At saka, Mare, paalalahanan na lang natin ng ating mga panggana this coming Wednesday. Oo. Ayan, ang episode, anong episode na ba? 13. Oo. Ayan, ang Baklitas sa podcast ay lalabas na mapapanood nyo at mapapakinggan sa Spotify. Correct. Of course, powered by Bingo Plus, Bingo sa Saya Plus sa Panalo. O, diba? O, ano na? Parang karugtong lagi, ano? Yes. Mare, over the Eto na. weekend nga ay pinag-uusapan ng mga netizen. Oo. Well, actually, ako din parang, ay... Parang natutugma. Over the weekend, Oo. habang tayo yung papa-overtime. Oo. Correct. Over the weekend, Mare, pinag-uusapan nga itong mainit-init na chika dahil Oo. finally, di ba? Mm-mm. Pagkatapos na mahabang panahon, Mare, ay nagsalita na nga itong nasasangkot. Oo. Ang ina ni Julia Barreto at dating may bahay nitong si Dennis Padilla na si Marjorie Barreto, Correct. kung saan pinabulaanan niya ang Ang halos lahat na sinasabi ni Dennis Padilla. kiss! Oo. Alam mo, Mare, Oo. ngayon pa lang gusto kong gusto kong medyo may pagbabago sa sa aking Oo. paniniwala. Diba? Kasi Oo. lalo na nung Ikaw yung napag-usapan na. tagapagtanggol nung unang araw eh. Yes. Oo.
Pero kasi Mare, nung nasabi na ni Marjorie Barreto na dumating sa point na sinasaktan siya ng kanyang asawa. Oo, 'di ba? 'Di ba? Medyo ako'y dating asawa pala. Medyo ako'y parang ay oo nga mali nga 'yun, Mr. Dennis Padilla. Pero tinitiis niya alang-alang sa mga anak, 'di ba? Yes. Parang ilang taon ba sila nagsama? 15 years ba? 18 Parang ganun, 'di ba? Na Oo. tipong tiniis niya 'yun alang-alang sa kanyang mga anak. Na tignan mo Oo. kahit yung mga panahon na ayon kay Marjorie na sinasaktan siya, never niyang sinabi sa mga anak niya kung anong ginagawa ng tatay nila. Oo, ayon nga sa napanood natin, Mare, ayan, sa interview ni Mr. Ogie Diaz, ayan, kung saan inamin ni Marjorie Mare na talagang umupo siya sa harapan dahil deserve naman niya talaga yung upuan na pwesto. yun. Oo, dahil single-handedly, Mare, siya daw ang nag-raise sa Tumayo. kanyang mga anak, sa kanilang paglaki. May mga kwento pa si Marjorie Mare na itong si Dennis Padilla daw, pinagmumura niya itong mga anak niya, kaya pala may trauma. Diba? Na natutrauma silang lahat. Tsaka ang nakakaloka nito, Mare, may resibo si Marjorie. Correct. Para pasinungalingan ang lahat ng mga sinabi Yung nitong mga si Dennis paratang Padilla. niya nung araw nung kasal. Oo. Uy, alam mo ba, Mari, ngayon, Mm. pag pinuntahan niyo po ngayon ang social media ni Dennis Padilla, naka-down lahat na nung pinost niya. Talaga? Yes, after nung interview. After nung interview ni Marjorie, siguro wala yata walang 24 oras, naka-down lahat ng unang mga pinagpo-post ni Dennis Padilla. Abay, siguro yung pinayuhan siya nung kung sino man. Ng mga kapatid siguro din. Oo. Na gawin natin itong mas pribado at wag natin gawin sa ano. Kasi at the end of the day, anong pakialam ng mga tao sa pamilya nyo? At saka, Mara, ilang beses sinabi pala nitong si Marjorie Barreto na hindi siya fan nung pagpapa-interview ni Dennis Pag-post, Padilla. diba? Oo. Kasi ilang beses na pala itong mga bata nakiusap na papa, no posting. Oo, diba? oo. Kasi gusto nila ng pribadong buhay. Correct. Tama nga naman. Alam mo, artista kasi itong si Julia. Artista si Dennis. Dating artista itong si Marjorie Barreto. Nakabilad ang buhay nila sa publiko. Ano pa naman yung relasyon nilang pang personal, sa kanila na lang. Correct. Diba? Hindi yung ginagawa daw ni Dennis na parang lagi siyang nagpapa-interview, paawa effect, which is, dun sa araw pala ng kasal, Mare, itong si Dennis daw ang unang nagpaawa effect kasi instead na dun siya sa mga ninong umupo, which is, dapat lang naman kasi para nakahiwalay daw dun daw siya sa pinakagilid umupo, parang agaw eksena. So diba sinabi pa dun sa interview, sinabi pa ni Dennis sa interview na parang hindi daw siya welcome, parang ganun ang sinasabi. Which is, dun sa mga litratong naglabasan ngayon, Mare, winelcome naman siya ng mga kamag-anak ni Marjorie Barreto. Maging yung nanay niya na sinabi nga niya, 'di ba? Yung nanay nga niya awang-awa daw siya dahil para daw umiiyak. Tinrato na kung ano. Nang inlabas ni Marjorie Barreto ang larawan nila na sila ay magkasama na may kuha din. Parang doon natapos lahat ng kwentong ay hindi pala totoo. Correct. 'Di ba? Napagbasihan. Kasi nakangiti Tapos Mare ngayon, nagsisirculate ng social media. Yung unang-una pa pala na meron silang hindi pagkakaunawaan mag-aama tulad si Julia. Lumalabas ngayon ng social media yung nakiusap siya na sa kanyang papa na kung meron kang, alam mo yun, aanuhin sa mga kapatid ko, wag na sila, ako na lang. Yes. 'Di ba? Yan yung mga nagsisirculate ngayon. Correct. Kasi kasunod yan, nung unang nag-post nga, nung 2022 reply, itong si Leon Barreto para sa kanyang ama na pinatitigil na nga nila ang pagpo-post sa social media. Tsaka Mare, may natuklasan pa tayo dito. Ayon sa binitawang mga pahayag nitong si Marjorie Barreto, na hindi pala itong si Dennis nagbibigay ng sustento. 'Di ba? Na nakakaloka. Ikaw ba, Mare? Ilabas na muna natin sila Dennis, ang pamilya ni Dennis Padilla dito. Ang lalaki ba, ang tatay, may karapatan ba maging tatay o magpakatatay kapag hindi naman nagbibigay ng sustento? Well, kasi iba-iba yan eh. Kung iba-ibang klaseng diskusyon ang pwede nating gawin. Ito yung klase ng tatay na may pera pero ayaw magsustento yung nagdadamot. Iba naman yun. Ibang usapan yun. O pag ganun ba, may karapatang kilalanin kang tatay? Depende sa pagpapalaki, and which is yung katulad kay Marjorie, di ba? Sinasabi nga niya, never niyang sinira yung image ni Dennis. Kung ano yung naging problema nila mag-asawa, never nalaman ng mga anak.
not until such time na si Dennis na ang gumagawa ng problema against dun sa mga bata. Kaya siguro na pagtatanungan na nila ngayon ng mga bata na matiniis mo to ng ganito. 'Di ba? Na parang sila ngayon ang naaawa sa nanay nila. Correct. At saka kahit sino, Mare, alam mo, the best ang tingin mo sa nanay mo, kung alam mong ever since, 'di ba, nung kayo ay lumalaki pa, 'di ba, nung kayo ay pinapalaki, alam mong yung nanay mo ang gumagawa ng paraan upang nang sa ganun ay mabuhay kayo magkakapatid. Correctamente. Tsaka Pero eto pa, yung Jeannie Padilla, yung kapatid ni Dennis Padilla. Ang Hindi lakas pala daw mag-post, hindi pala siya invited. Ate, ano yun? Hindi ka naman pala invited. Alam mo, kung ako sinabihan nun bakla, mag-deactivate talaga. Hiyang-hiya siguro ako nun, B. Kasi, ang lakas mo. Actually, kahit sa... Diba? Kahit sa inuman may ganyan. Yung iimbitahin mo, hindi naman invited, sila pa yung Malakas mamulutan. Malakas mamulutan, cause pa ng away. Diba? Sila pa yung maoy. Oo. Diba na nakakaloka? Pero hindi yun. Babalik ako dun sa tanong mo, no? Kung pwede pa bang tawag na ama? Yes, of course, biologically. Pero may kinikwento ka sa akin kanina. Na? Ito si Dennis, totoo ba nagregalo ng bagoong? Uy, yan ang nagsisirculate ngayon. Totoo ba kaya yun? Kasi ngayon nagsisirculate ng social media, pwede po itong pasinungalingan, ano? Oo. Ng kampo ni Mr. Dennis Padilla. Kasi nga daw, totoo po ba na ang regalo nyo daw po sa inyong anak na si Claudia is sombrero tsaka bagoong? Yun lang. Hindi kasi nakita ko lang to sa social media. Pwede po itong klaruhin Pwede po itong klaruhin. Parang sinasabi kasi ng mga netizen doon, parang meron kang pambili ng mga damit mo sa isang kilalang, alam mo yun, dep store. Pero pambili sa sarili ng regalo sa sarili mong anak, wala. Kaya natatawa, hindi po natin alam kung totoo po ito nagsisirculate na ito kasi yun po yung naglilipanan ngayon ang social media. 'Di ba? Sa kampo po ni Mr. Dennis Padilla, kung meron po kayong gustong klaruhin, open po ang Baklitas about it. Correct. 'Di ba? Hindi naman po namin sa, alam mo yung kinukutya or whatsoever kasi ito po'y balita po na ngayon ay pinag-uusapan na ng madlang people. Pero alam mo, may nakapagsabi nga din sa akin talaga na medyo mainitin ng ulo minsan ni Mr. Dennis Padilla. Talaga ba? Diba ka siguro dahil sa kagawa ng may edad na. Alam mo naman, diba, lahat na nagkakaedad. Iintindihin mo na lang din. Medyo buringot, diba, ng bongga. Pero hindi ko ina-expect na maisa sa publiko. May mga kilala din naman tayong may edad na laging buringot. Kahit hindi nga may edad, hindi pa buringot. Hindi baka kasi summer, mainit. Hindi rin, taglamig, malakas ang aircon, pero buringot. Diba? Baka gutom, ganun. Ay nako. Baka double meaning po yung bagoong. Kasi kung kasal ng anak mo, bakit bagoong? Hindi, kung ako naman din, basta't galing sa puso kahit ano pa yan. Diba? Bagoong. Hindi, I love the bagoong kasi syempre, di ba, mahilig talaga ako, lalo pa, di ba, kamatis, tapos lagyan mo ng itlog na maalat, ng kalimbahing na itlog. Mare. Kalimbahing na itlog. Kung ano yung sinasabi ko, dun po sa mga kahula, di ba? Alam niyo po ba kung ano ibig sabihin ng kalimbahing na itlog? Oo, sabi, diba? Totoo ba yung mga nagdadrama daw, kasi, totoo ba na kaya nagdadrama daw, tatakbong konsehal itong si Dennis? Hindi naman si Dennis yung tatakbo, parang si Marjorie. Alam ko si Marjorie. Diba? Si Marjorie. Parang hindi siya yung tatakbo, hindi si Marjorie. Sure. 'Di ba? Pero yun lang sa pagkakaalam namin kasi nagsaliksik din naman kami kahit papaano. Pero ang nakikita lang po namin na lumalabas sa feed namin na sa lahat ng information si Marjorie ang tumatakbo. Correct. 'Di ba? Na nakakaloka. Pero about Dennis, parang wala pa ako nakita. 'Di ba? Puro hearsay, puro balita lang. Ang tanong pa ng taong bayan daw, Mare, bakit sa interview ni Miss ni Papa O, sabi ni Alice Montemer, parang di naman totoo yung sinasaktan. Sinasaktan siya. Ay, hindi naman natin din alam kasi sila nga nakakailam. Kumbaga parang yung eardrum niya daw nawasak. Ay, talaga ba? Ganun daw kalakas. Ay, ano siya, minaso? Ganon? Uy, grabe ka! Ano ka, minaso para mawasak yung eardrum mo? Hindi kapag sobrang lakas naman, Mare. Hindi naman siguro. Marce, sobrang nipis lang ng eardrum natin. Talaga May ba? possibility na pwedeng mawasak yun, lalo kapag sobrang lakas. Ay, hindi. Diba? Yun ulitin lang natin kasi hindi naman din natin alam, diba? Yes. Kumaga parang storya niya against a story nung isa. Kaya nga, diba? Alam mo, maglabas ka, Marce, Kaya nga, diba, pareto ng medical legal. Sabi sa kanta, kwento mo yan, masama ako dyan.
Yan siguro ang sabi ng isa, 'di ba? May kanya-kanyang version sila, 'di ba? May kanya-kanyang. Doon lang ako naloka sa sinabi ni Dennis na parang hindi siya welcome, parang hindi siya trinato na parang tatay. Pero pag nakita mo kasing litrato, meron kasing meron kasing resibo, May diba? mga resibo. Kaya siguro, idinaw na nga. Kung totoo man po yung naglilipan at lalo pati yung ibinurang post, siguro nga talaga nga may nakapag-advise na ng tama. Yun naman pero talaga, ang tanong pa ng mga netizen, bakit daw sa ginawang interview ni Mr. OG Diaz, hindi niya natanong yung kay Claudine? Oo. Bakit daw hindi pina-attend si na Claudine? Oo. Sabi yung naman, mga kamag-anak, diba? Oo. Kasi diba si Claudine mag-aabot nga lang daw ng regalo. yun ang chika ni Papa O. Kung gusto niyo daw tanungin, bakit hindi na lang kayo mag-interview? Yon. Well, sabi naman ni Narlo, sabi niya, knowing naman ng mga Barreto. Yun lang. May kanya-kanyang may kanya-kanyang opinion. storya. Oo, diba? Oo. Ayun ang sinasabi, Mare, na yung problema ng pamilya kapag sinapubliko mo, pag fiesta, may kanya-kanyang kanya-kanya opinion. ng diba? Dire mo, hindi mo naman kaano-ano mag-opinion sa buhay mo. Diba? Na hindi mo naman din nakita buong buhay mo, tapos sasabihan ka ng kung ano. Kaya nga, diba, sabi sa kanta, kwento mo yan, masama ako dyan. Kwento mo yan. Oo. Pero Mare, dahil kumakanta ka na, kung nababagot ka, ay, kung naboboard ka naman, kung ako naman din sa inyo, siguraduhin nyo lang, hindi ba? Nang bonggang-bongga. Well, kung ikaw ay naboboring, siguraduhin lang, diba? Kung mahilig ka sa tong-its at iba pa, tara na sa Game Zone. Ano ba meron dyan, Mare? Well, bukod sa Funbelievable sa Game Zone, dahil you can play real games of tong-its with real people for free. Mare, alam mo ba na may chances pang makipag-split sa over 30 million pesos? Ayan, at may chance ka pa to claim up to 14,640 pesos daily. Ay, makukuha ang cash credit ay pwede mong gamitin pang laro sa kahit anong games, kaya pwede mo rin siyang i-cash out, diba? Alam mo it's ba, your Mare? choice. Oo. Na may dalawang event araw-araw. G ka na ba? G. Visit gzone.ph and social media account sa Facebook, Instagram, at sa TikTok na merong username na @TaraGameZone. G ka na ba sa tong? Oo naman. Well, tara sa Game Zone. Tandaan na gaming dapat fun lang. Visit padcore.ph/regulatory or email keepitfun@padcore.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. For EGLD reference number MKTG 2024-2564, tandaan po natin that gaming is 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Syempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Bangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo. Hi Pangga! Ako po si Gandang Kara and don't forget to follow us sa lahat ng mga social media platforms namin at Energy FM 106.7 sa Facebook, sa Twitter, Instagram, YouTube, and TikTok. At samahan mo na rin ako sa aking programang Hot Stories na lagi po akong live 12 noon hanggang 3 p.m. sa TikTok Live or sa Facebook Live. Ako po nag-iisang chicks ng radyo, si Gandang Kara. Pangga, wag mo sabihin radyo, sabihin mo Energy!